Nabibitin pa rin ba kayo sa inyong adventure scooter na 150 or 160cc? So malamang dito po sa 180cc na i-review natin ngayong araw. Ito pong FKM Venture ADB 180. Sa tingin ko ito na magbibigay ng satisfaction sa ating adventure riding. Okay mga ka-riders, nandito na po tayo ulit sa Archway San Pablo. Meron na naman pong bagong dating na scooter. Ito po sa ating harap, ang FKM Venture ADB 180cc. Tatlong kulay pong available dito. So ito lang po ang nandito, itong kulay black at saka gray. Yung kulay white po ay nakuha na po. Okay, pagdating po sa isang adventure bike, iisa po ang forma or structure ng kanilang mga body. So ito, hindi natin masasabi na kinopya siya o ginaya sa ibang mga naunang adventure bike. Meron siyang sariling identity kung titignan niyo po, lalo na sa kanyang headlight. Pero bago tayo pumunta sa headlight, ang nagbigay angas sa kanya, napapansin niyo itong kulay orange na decals dito sa kanyang side ng headlight. Ayan, simpleng-simple lang siya, kaya pirasong mga decals lang, wala na masyadong over-decorative na mga sticker or decals. And then dito ho sa side profile, yung kanyang brand name na FKM. Naka 3D na po siya, na naka chrome. And then dito sa bandang likuran po, kapirasong sticker lang po ng ADB 180. So all in all, malinis po talaga ang kanyang body. Wala siyang masyadong decals. Okay, unahin po natin yung kanyang lighting system. Isa po sa kanyang special feature. Ang galing din po ng kanyang headlight. Mapapansin nyo, meron siyang 4 na projector lamp. So ang high beam niya po ay itong nasa taas at ang low beam po itong nasa baba. And then meron po siyang DRL dito sa side ng kanyang headlight. And then ang turning signals po niya, vertical din naman po yung position. Kaya maganda to, kitang-kita, medyo mataas din. All LED na rin po yan. And then another special feature dito po sa FKM Venture 180, meron po siyang built-in camera. Dito lang po sa front, sa likod po ay wala. Sa panahon po natin ngayon, napaka-importante po na meron tayong camera. Magsisilbi po yung evidence or proof, just in case na ma-involve po tayo sa isang aksidente. Sabi nga hindi nagsisinungaling ang ebidensya. And then kakaiba rin po yung kanyang taillight, stoplight, turning signals. Dito po sa rear, naka LED na po lahat. Okay, nakabukod po yung kanyang turning signals. Yun nga lang po, hindi siya flexible. So may nabibili naman mga protector ng ating signal light na bakal, pwede nating i-install yan dito. And then ginamitan naman po ng telescopic fork dito sa front suspension. Mas bumagay din naman sa gantong adventure bike ang naka-spoke na ang mga wheels, at the same time mas reliable pagdating sa rough road
Ang angas din po ng kanyang rim set na nakakulay bronze. Yun lang mga riders, pasensya na, hindi po ako sure kung ito ba ay made of alloy o hindi. Pero maganda rito, hindi na talaga tayo magpapalit dahil sa angas ng kanyang set. And then pagdating sa kanyang braking system, hindi na rin po tinipid. Naka-ABS na rin po dito sa front at meron na rin po siyang traction control system. Okay, single disc na meron pong dual piston caliper. And then may sukat po na 110 by 80 by 14 dito po sa front tire. Tubeless na po siya. And then CST po ang kanyang brand. And obviously, pang off-road po talaga ang gulong na to. And then may sukat po na 130 by 70 by 13 dito po sa kanyang rear tire. Medyo maliit po ng 1 inch yung kanyang diameter ng spoke wheels dito sa likod. And then naka single disc brake po dito sa likod. Meron pong single piston caliper. And of course meron na rin po siyang ABS dito sa rear. Quality ang kanyang rear suspension. May sub-tank na. Yun lang, hindi po adjustable yung kanyang dual shock absorber. Makapansin natin yung kanyang windshield, di ba? Tama lang yung haba. And then ang maganda ho dito, adjustable po siya. Okay, dito po yung kanyang adjuster na plastic lang po na bracket. Mapapansin nyo, meron na siyang built-in na top box bracket. So, wala na tayong bibilin na extra pang bracket. Eto na, naka-ready na siya. Box na lang ang kailangan natin. Then, dito yung kanyang grab bar, syempre. Bali, bakal po yung material na ginamit sa kanya. So, matibay po talaga to. And then, ang ganda rin po ng shape ng kanyang upuan. Ito, ang ganda ho ng tabas, di ba? Ang lalim. Ito na yung pinakasandalan natin at stopper. And then, dito sa ating back rider seat. Ayan. Flat lang siya, hindi siya matambok. So, hindi na mahihirapan pag-angkas. Kasi alam niyo naman, dito sa ganitong adventure bike po, sigurado mataas po ang ground clearance niya at seat height. So, mamaya alamin natin, ha. So, dito muna tayo sa kanyang seat cover na ginamit. Dito po sa rider seat, medyo madulas siya. Mamaya titingnan natin kung talaga bang madulas. Pero yan, naka one tone lang siya. Meron siyang mga tahi dito sa gitna, hanggang dito po sa harap. And then dito sa part ng mga back rider seat, magaspang po yung upholstery ng kanyang seat cover. Okay, check nga natin yung kanyang U-box. Okay, dito napansin ko parang kapareho siya ng underseat ng PSCX, di ba? Mahaba rin siya. Para sigurado, testingin natin kung kakasya yung isang full face helmet. May dala po tayo. Okay, ito po yung kanyang stock na side mirror. Tanggalin muna natin. Siyempre, manual, basic tools. Ayan. Okay, ito po yung Spider helmet na size medium. Ayan, pasok naman siya. Tingnan natin kung may sasara, ha. Yun lang, medyo hindi po ari. Iaayos natin ang pwesto, ha. Okay, yun lang po, hindi po mag-fit yung ating helmet. Siguro yung mga maliliit na sizes po na full face pwede rito. Pero maganda po sa kanya, may pwestuhan na yung helmet dito. Meron pa tayong another space dito para sa ating iba pang gamit. And then ito nagustuhan ko sa kanyang muffler, mataas po ang position, no problem tayo kahit isabak natin sa baha. And then ang ganda po ng mga bolt niya dito sa kanyang muffler, oh. And then naka-stainless po siya na heat guard, ayan. Metal po ang kanyang material. And then dito meron pa siyang extra heat guard na plastic naman. Hanggang dito sa kanyang tip, fully protected po siya ng heat guard. Medyo malalim po yung kanyang salinan ng engine oil, pero meron po itong capacity na 1 liter. And then no problem na rin pag re-refill ng ating gear oil, meron siyang pihitan dito. Kaya meron po siyang capacity rin na 120 ml. Ang gwapo rin po ng setup ng kanyang gilid, di ba? Ito yung kanyang filter box. Ayan, tamang-tama yung shape, nakatulong sa forma ng isang adventure bike. And then dito po sa CVT niya, mapapansin nyo, wala na po siyang kickstart. And then meron pong kill switch yung kanyang side stand, isa po sa kanyang safety features. Medyo mahaba yung kanyang side stand, di ba? And then sa center stand po, ayan, matataba rin po ang bakal. At bukas siya, kaya maganda ito pag stable na parking. And then dito naman po sa kanyang floorboard, medyo mahaba din, extended siya hanggang dito po sa taas. And then tamang-tama lang po yung haba ng kanyang naked handlebar. Kaya kahit sa singitan, magagamit po natin to, hindi tayo mahihirapan. Ganda rin po ng kanyang head post, and stainless. And then naka-alloy naked handlebar. Full pack po ang kanyang mga switches and button. Unahin po natin dito sa left side, ha.
Bali, meron po siyang passing light, isa sa safety features. Ayan, dito po sa harap. And then dito po, ito yung navigator ng ating fully digital na instrument panel. Grabe no, ang laki ng kanyang instrument panel. Naka 7-inch siguro ang size dito. Para ka na rin may tablet dito sa iyong harapan. No? Maliit na television, di ba? Okay, ito yung kanya naman pong adjuster. Select po up and down yung kanyang mga mode dito sa kanyang panel. And then dito po yung kanyang high beam, low beam, turning signals, and then horn. Okay, ano pa ba? Dito sa kabila po, ayan, meron siyang idling stop. Ayan, pag naka-activate, makakasave po tayo ng gas in case that po tayo mapatigil sa traffic kung sana po siya magsha-shutdown. And then kapag i-on natin, isang pihit lang sa throttle, start na agad siya. Then ayan, meron din siyang hazard lamp. And then dito po yung kanyang electric starter push button. So isa lang ang kulay na ginamit sa kanya, di ba? Kulay gray. Pero alam ko may backlight po ito na kulay blue. Mamaya makikita natin, i-assist tayo ni Sir Jim para dito sa activation nitong FKM Venture 180cc. Then dito po sa kanyang brake lever, may pagka-chrome din siya. Ayan, meron po siyang 4 na level ng brake pag saan tayo komportable i-adjust. Ayan. Sa kanyang foot peg, napansin ko medyo mahaba po. Ayan, alloy siya, wala na siyang rubber. At maganda, meron siyang pwesto dito sa side, di ba? Hindi siya nakaangat. Meron po siyang maximum power na 18.2 horsepower at 8,500 RPM at 17.2 Newton meter at 6,500 RPM. Sa max torque, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, liquid cooled po sa kanyang cooling system, fuel injection naman po sa kanyang fuel supply system, and then 180cc displacement. Okay, may curb weight po siya na 137 kilos, and then pagdating po sa ground clearance, nasa 160 mm, and then 790 mm naman po sa kanyang seat height. Okay, i-check po natin itong kanyang packet, kaya lang hindi ko mabuksan kahit anong gawin ko, baka makasira tayo. Aantayin lang natin si Sir Jim at busy pa eh, para makita natin ang ayos ito at mahirap pangahasan, bagong-bago. Okay, i-assist tayo ni Sir Jim. And tapos, ayun, alalay lang. Kaya papakita ni Sir Jim yung kanyang susi. So ito yung susi niya, isang manual. May manual key and then tsaka remote. isang remote. Okay. Pero bali dalawa to eh. May Okay. mga sikreto to eh, parang kotse. Ayan, So, ayan. yun. Para in case na malobat ang ating remote, o magkasira, walang problema, diretso pa rin. Okay sir, tignan nga natin dito sa kanyang smart keyless system. Same lang din naman siya sir, ano po? Yung pwesto wala, meron siya ritong seat and fuel button. Okay sir, halimbawa yan. Gamitin natin yung manual key sir, halimbawa. Ayan, dito sa knob, ano sir, ayan, sa gitna. Meron siyang saksakan ng susi, ayan. So sir, halimbawa, unahin natin, bubuksan halimbawa yung fuel. One click lang, Okay. turn to right, and then push the fuel. Pa-right siya sir, hindi left. Ayun. Okay, yan. Okay, dito po sa kanyang fuel tank capacity, meron siyang 10 liters. Kaya ang layo po ng mararating nito dahil meron pa rin po siyang fuel consumption na naglalaro sa 38 to 45 kilometers per 1 liter. So para sa akin, tipid po yun para sa isang 180cc displacement na scooter. And then sa top speed, wala po tayong idea, pero dahil 180cc po ito, tingin ko papalo po ito ng 120 hanggang 130 kilometers per hour. Okay, sige sir, i-on na nga natin. At sa seat muna. Okay. O yun, ang seat niya. Okay, na-check na naman natin kanina. Ayan, parang PCX ang style ng kanyang U-box. Okay, sige sir, okay to. So ngayon makikita natin yung kanyang fully digital na instrument panel. Ayan, para tayong nanonood lang ng television. Ayan, grabe, ang ganda ng kanya. May pagka-analog yung dating ng kanyang Pero, mga meter, ano sir. Pero pwede nating baguhin yan. sa dito. Oo, yan, set natin dito. Set. Tapos lagay mo dun sa set mo yan, yung sa full mode. Okay. Para makita mo lahat ng... Ayan, back na tayo na set na natin. Ayan Okay. na, iba na yan. Ayun. Okay sir, isa-isahin natin lang ha. Sir, dito meron siyang clock, ano? Ayan, Yes. alas 4:30 na ng hapon po. And then dito meron siyang voltmeter din. Ayan, kumpleto naman po. 12.2 meter. And then yung kanyang check engine sign. And then of course yung kanyang ABS sign. And then meron din siyang temperature. And then ito meron siyang fast and slow mode. Ano sir? Para So, sa, yun ano yung ba itong FNS? Yung kaninang ginawa natin, yung naka-full mode siya kasi Okay. full Hindi- na naka-indicate yung mga details. So hindi siya sir sa speed niya? Hindi. Okay, sige. Then dito yung kanyang temperature again, and then trip meter, odometer, and then speedometer sa gitna po, and then yung RPM dito sa sa palibot. Tsaka ito yung torque. Torque, ayan yung piece. Sir yung kanyang traction control, ito Yes, na ba yun? po. Okay. And then ito po yung kanyang fuel indicator. Ayan.
So sige sir, siguro check natin yung mga ilaw, ano sir? Sige, Dito tayo sa harap. So ito, naka-standby mode po sa kanya, yung kanyang DRL, magkabila. And then sa kanyang turning signals, ayan, makikita nyo running light po yung kanyang turning signals. Pababa po ang direction, ano po. Sir, i-hazard nga natin sir. Ayan. So sir, ma-check natin yung kanyang headlight. Lobby muna sir. Okay, mag-i-start tayo para mag-on yung kanyang headlight. Ayan, ito po ang kanyang low beam sir. Ang high beam naman po niya. Ayan, sa taas po ang high beam. And then meron siyang passing light. Ayan. Ang nagbi-blink po yung kanyang high beam pag tayo po gumamit ng passing light. Then isa nga po sir, busina. Ayan, ang lakas ng kanyang busina. Oh. Ipapakinggan natin yung kanyang muffler. Buti may gas sir, ano? Okay mga ka-riders, yung sa camera, kailangan po natin mag-download ng app para makita natin. So, dyan natin dadalhin sa QR code. Ayan. So, ayun ha. Siyempre, may mga application tayong kailangan. So, dito ho, pansamantala, hindi natin ma-demo sa ngayon eh. Pero alam niyo naman, ang gamit ng ating camera, siyempre, para rin sa ating security yan eh. In case na tayo po ay may makabangga o ano mang mangyari, may ebidensya tayo. Okay, dito po sa kanyang left side pocket, nasa loob na rin po yung kanyang USB ready na charging port. Ayan, nagsosodo lang siya sa taas. Kaya pa mag-charge tayo. Ayan, sakto naman dito ang ating cellphone. Check nga natin. Ayan, pa mag-charge, dyan lang siya. Hindi siya mababasa at hindi mahuhulog kapag tayo po ay natakbo. Ayan, medyo mabigat po yung kanyang remote. Ayan, dito may tatlong button po siya. Meron siyang unlock, then lock, at saka yung kanyang locator, ito nasa gitna. Okay, ito po yung binabanggit ko na backlight niya. Ayan, kahit gabi, pag tumatakbo tayo, hindi tayo malilito sa kanyang mga switches and button kasi ayan po, kitang-kita natin siya. So ayan, papakita sa atin Sir Jim kung paano ba i-adjust itong kanyang windshield. Kasi binaba natin sir, ano po? Ano bang pipihitin sir pag i-adjust natin? Ano mo lang, higitin mo lang. Ah, hihigitin, hindi lang, hindi iikot. Hindi ikot. Okay. Kanina pa iniikot eh. Both sides. Both sides sabay. Higitin mo lang and then ayan, yun. Pag Tas iangat, syempre pag maglalak na siya. Ayan, ayun yung kanyang adjuster, ayun. Ayan, di ba? Okay, ang bilis niya i-adjust. Hindi na tayo pipihit. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat, magkano nga ba si FKM Venture 180cc? Ayun, si FKM Venture 180cc is nagkakahalaga ng 168,000. For now, introductory price pa lang natin yun. And then, possible tumaas pa in the next. Ayan, mga riders, bilisan natin ang pag-order. Sir, wala pa siyang available sa installment. Okay. Wala pa siyang available kasi nga bago pa lang siya dito. So, for cash pa lang po. Cash pa lang po ha, mga riders dito po sa R3 San Pablo. We have 3 different available colors. We have white, black, and gray. But sad to say, ito yung mga stock namin dito. Meron na lang tayong natitirang dalawa. Yung gray at saka yung black. And then wala na rin. Wala nang white. Sir, okay. Wala na rin. So yun, unahan na lang tayo guys pagpunta dito sa showroom. Sa mga nagtatanong po kung saan po yung location natin, we are located at Barangay San Antonio Dos, San Pablo City, Laguna, in front of Sanera X-Den Plaza, near po sa 7-Eleven. Ayan po. Kaya punta na po kayo dito guys kung gusto nyo makita yung aming mga unit na available po dito sa Archway San Pablo. At sa mga kapwa natin motorista na mahilig sa motor na hindi naman basta makaka-visit dito sa showroom natin, meron po tayong Facebook page, Archway San Pablo. Don't forget to like, follow, and share lahat po ng pinopost namin. And always be updated po sa lahat ng posting ni Archway San Pablo. Yun lang po. Salamat. Okay sir, thank you.